What's your first reaction when you heard na wala naman sa liga? Siyempre, katulad ng lahat, nakakabigla yung balita. Although, diba, alam naman namin na nasa ospital siya. Hindi rin namin alam kung, hindi lang namin alam kung nakauwi na ba siya o hindi. So, yun na lang yung balita na talaga na alam namin. Siyempre, nakakalukot na hindi man lang namin naalala o ba't nabalitaan nga namin. When was the Ganun. first time na nalaman niyo nasa ospital siya? 7 months ago? 6 months Hindi ago? ko alam. Hindi naman. Kasi matagal naman. This year, Parang January. early this year yata. Parang. Nakadalaw ka ba? Kasi alam ko may sobrang nilimit lang yung pwede doon. Dapat. Pero may mga times na kunyari, pupunta na ako, bigla pinagbawal. Kasi parang may... Immune system. So, may days na hindi pwede talaga ganun. So, timing ba? Hindi na timing. What are your fondest memories about sa liga? Pinaka hindi ko makakalimutan. Magkasama kami sa isang lock-in during the pandemic. Kasama kami doon. And mas nakilala ko talaga siya. Although matagal ko na siya nakakatrabaho, Jezebel, Yes. in several teleseries. Pero ito talaga yung, siyempre pag lock-in, di ba? Parang nakakapag-banding talaga kayo ng masinsinan doon. Doon ko siya talaga siya mas nakilala at mas na-appreciate, hindi bilang isang co-actor, kundi bilang isang human being na talagang tinitingalaan ko. Ano yung mga hanggang pag-uusapan ngayon. nila? Ano yung mga pag-uusapan nila? Anything about life, adobo recipe, o paano, ano ba yung masarap na kape, mga ganun bagay lang. Always good vibes si Tito Ricky. Ano naman yung kanyang chinito smile, talagang innate sa kanya, and he brings such positive vibes to every room that he steps in. Grabe yung presence niya sa kanyang bawat performance, sa kanyang pablado man yan o sa harap ng TV o kahit sa likod ng camera, iba talaga yung kanyang energy na binibigay sa lahat ng tao. Kaya hindi namin malilimutan talaga si Tito. May mga naalala ka bang payo niya sa'yo when it comes to life and when it comes to work or... Alam mo, mahirap siguro kung isang salita lang na payo niya. Kasi I think he lived by example. Yes. Kung ano yung buhay niya, kung ano yung mga ginagawa niya, paano siya makitungo sa tao, yun yung forever na tatatak sa'yo more than words. So talagang yung actions niya speak louder than words, so to speak. So pinakamahalaga sa lahat, paano siya isang mabuting tao sa mga taong nakapaligid sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang mga katrabaho. Nakaduwit mo ba siya? Ay nako, Mahilig siya how I kumanta wish. hindi ba siya mahilig sa magana ng Mahilig. Alam niyo, nung nagsisimula ako, yun yung una kong memory sa kanya. Kasi whenever I would attend mga parties of the industry, parati ko nakikita si Ricky Davao. Nasa stage na may hawak ng mic. Not once, siguro mga 3 beses ko na nakita yun. Pero hindi ka So, tinawag para magduwit. Hindi kasi nung parati ako nasa likod. Tsaka hindi, mahihain, hindi ko kakayanin yun. Tsaka hindi pa kami magkakilala noon. As in from afar, I already knew na parang, this guy really is something whenever he's on stage because he exudes that kind of presence nga and good vibes sa kahit anong entablado. So sabi ko, balang araw, sana makatrabaho ko sa nagkatotoo. Anong show yung nagkasama kayo ng pelikula? Jezebel, siya yung Yung tatay ko. nag-locking kayo? Yung alternate. Alternate. One of the I Can See You episodes, yung mini-series lang. Dong, anong reaction mo na sa nangyayari sa industriya? Sunod-sunod yung pagkawala. Parang may something ba o ano? Wala bang Ayaw plano? naman nating isipin yan, pero nakakalungkot, diba, na sunod-sunod talaga yung pagpanahon ng ating mga iniidolo ng mga taong na grabe yung contribution sa industriya. Wala kung ano yung meron tayo ngayon, malaking bagay doon dahil din sa kanilang napakagara, napakahusay na kontribusyon sa ating kultura. Dong, can you take us back sa first time na nakilala mo siya? First time. I think, Jezebel days din yan. Yung first impression mo sa kanya, and Siyempre, did it change medyo, sa gagawin? intimidating dahil, alam mo, napakagaling na Ricky Davao. dahil na si Tony.
napakagaling, di ba, ng actor. So, parang siya, pero hindi, talagang siya pa yung pagpapakalma sa'yo. Sabihin sa'yo, relax, bibigyan ka ng tips. Siyempre, at the same time, madadala ka dahil napakahusay niya. So, may miss ko talaga sa rin. Itong last ko na lang, bilang dating presidente o presidente ka pa rin ng Actors Guild. President or head? Actor. Ng Actors magkaiba. Guild? Magkaiba yung actor tsaka yung Actors Guild. So, just the same actor. Si Isa po ang presidente. So, being one of the officials sa movie industry, anong may plano ba kayong gawin para man lang at least parang matigil yung ganitong pangyayari? Kasi I remember man na Ed, nung nabubuhayan, agad-agad nagpapatawag yan ng National Court para sa movie industry, Alin po magpapamisa. Yung ganitong mga pagkakasunod-sunod na pagkawala ng mga kasama natin sa showbiz. Oh wait, hindi naman wala naman po sa sa kapangyarihan natin to. Hindi po natin wala po tayong magagawa diyan. Pero one thing is for sure, no, at least in our organization. Siyempre, factor ang health sa lahat naman. We will definitely be more proactive pagdating sa pag-alaga ng kalusugan. That's why we will be investing heavily sa ating mga programang pangkalusugan. Halimbawa sa pag-i-ensure na every year talaga meron talaga tayong medical check-up. Yun yung talagang i-instill namin sa lahat ng members namin. Kasi syempre, bago pa dumating sa kahit anumang sakit, di ba, gusto natin ma-prevent siya. But more importantly, we encourage a healthy lifestyle. Kumbaga proactive than reactive na kaysa nandiyan. But I mean, these things, wala talaga tayong control. Ang pwede lang nating siguro mabigay ay yung access. Diba yung access sa healthcare, access sa mga bagay na po pwede mag-prevent sa mga ganitong bagay in the future. But again, nasa mga kamay na niya yan. Wala sa akin. Doc, since nabanggit ni Julian, and of course you mentioned wala kayong control, but I think this concern, may control kasi kayo. Kasi parang, well, not just recently, di ba, sunod-sunod, but before then, na every time a celebrity na is parang may mga fake news na usually sa YouTube channel. So parang, I don't know, kasi I know you have a legal team naman, do you plan to in the future? Paano yung question? Well, nagpa-fake news sila yun sa mga ibang mga YouTube channels na narration na even going as far as I don't know how nila nakuha as posting yung post ni Tito Ricky sa sa hospital. Ginawang Ako, alam nyo, mga fake news na yun talaga. Kaya kami nagpapasalamat kami sa mga katulad din. Yung mga the true journalists that really, that you vet. Kasi marami talaga dyan, pinagkakakitaan nila yung mga ganitong kwento na mali. At yung delikado dyan, minsan it can actually endanger someone's life. Pwede makasira ng buhay. Diba? Hindi natin naiisip yung nararamdaman ng mga ginagawa nilang kwento. Pero dahil para sa kanila, siguro yun yung kanilang kabuhay. Pero maling-mali ho talaga yun. Kaya ako, naninindigan tayo na talagang let's really promote responsible usage of social media. Siyempre, lalo na pag may sinishare tayong balita, siguraduhin natin totoo, di ba? Kung sensitibo man yan, lalo na sa mga bagay na ito, siguraduhin lang natin na may basbas ng pamilya. Di ba? May ethics yun, may ethical standards sa mga ganyan. Hindi alam ng lahat. Kaya sana kayo rin, di ba, ma-educate rin kami or kaya yung mga ibang users ano ba yung mga dapat saka hindi dapat sa paggamit ng social media or ng media in general. Thank you, Dong.